Magandang hapon po. Ito po, pag-usapan natin. Ha? Kada upo may bayad. Grabe, no? Malupit. Yes po. Tama po yung nadinig ninyo. Di umano, etong mga kongresista, may bayad kada upo. O yan po, pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag pong kalimutan, i-like tong video na ito. At sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Ayan, sige, simulan po natin agad-agad. Ini-insist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi state-sanctioned ang mga pagpatay sa ilalim ng kanyang administrasyon 2016 to 2022, pero mismo mga salita niya ang humuhuli sa kanya. Ito po, bago natin pag-usapan yung may bayad kada upo, tingnan muna natin itong sinasabi ni Raul. No? Itong problema kasi sa mga mambabatas kung hindi abogado. Diba? Iba po kasi yung sinasabi ni PRRD, iba yung inutos niya, iba yung pagkaintindi nyo, at iba yung motibo nung ibang mga politiko na talagang gusto lang sadyaing i-twist yung mga pinagsasabi ni PRRD. Alam nyo, kaya gustong-gusto ko yung how Senator Pimentel handled yung hearing, no? Kasi bagamat hindi siya maka-PRRD at hindi rin siya di umano sa ibang grupo, siya ay na-handle niya ito ng maayos kasi abogado, no? Hinandle niya ito ng naaayon sa batas. Tatandaan natin may konteksto po lahat ng binanggit ni PRRD. At abogado, wag niyo pong kakalimutan. Abogado si PRRD. Hindi yan magsasalita nang ilalagay niya yung sarili niya sa alanganin. Ako'y naniniwala na yung kanyang motibo ay para wag nang pahirapan yung ibang tao. Kaya nga sabi niya, I take all the responsibilities. Kung merong dapat makulong at merong sisihin, ay dapat siya yun. Kaya nga lalong tumaas ang respeto kay PRRD. Hindi katulad, tingnan yung mabuti, yung ibang politiko, nagtatago sa mga vloggers. Yung ibang politiko, nagtatago sa mga kaalyadong politiko. Si PRRD hindi, yan ang leader. Sa akin yung isisi, wag na yung mga yan. Nakita niyo yung difference? Siya na rin mismo yung nagsabi na inutusan niya ang mga pulis na i-encourage yung mga nanlaban, di umano, yung mga suspects dun sa drug trade. Ini-insist niya, no, na dapat daw talaga ay merong marahas na gawin doon sa mga suspect. Kaya, hindi, ang sinasabi niya, okay, mas gusto niya na ang nakatumba ay yung mga kriminal, yung mga adik, kesa yung mga pulis. Alam mo, hindi ko maintindihan sa mga ito. Bakit ba ikaw, si Ontiveros, ano bang merong common denominator nyo ni Ontiveros? Bukod na sa kayo ay magkaalyado, ako nagtatanong lang. Ano bang pinagkapareho ninyo? Bakit ang hilig nyong pinagtatanggol yung mga kriminal? Mas gusto pa nyo ang mamatay itong mga pulis. Hindi ko po sinasabi na lahat ng pulis ay matino. Meron nga ding talagang sangkot sa droga. At sinabi yan ni PRRD mismo. Pero mas gusto niya kung sakaling maglalaban, gusto mong maulila yung mga anak ng mga matitinong pulis? Gusto mong maulila, mawala ng asawa yung mga matitinong pulis? Hindi nyo kasi alam ang isip ng kriminal. Lalo't lango sa droga, delikado po yan. So, kung maglaban sila, yun ang problema nila. Sa kanilang problema yun. Dapat pag hinuhuli ka, taas ang kamay. Simple, di ba? O di wag ka maglaban.
Bakit ba ang pinoproblema nyo yung mga kriminal? Diba? Yun ang pinagtatanggol nyo. Ang effect nito sa ating mga pulis ay gagawa sila ng paraan para maudyok yung mga drug suspects na manlaban talaga. Isa pa to. Hindi ka nakinig ng maayos eh. Yan ang problema nyo. Ang sabi ni PRRD, mga matatalino yan. Hindi naman susunod yan sa alam nilang illegal. Napakaliwanag nung pagkakasabi, anong parte ron na hindi mo naintindihan? Kailangan ba maging abogado ka para maintindihan mo ang mga pulis, yung mga matitinong pulis na hindi mga adiktus, hindi susunod yan sa illegal. Kitang-kita naman yung purpose ni PRRD eh. Madugo po kaya nga tinawag na drug war eh. Bakit? Malaki po ang pera dyan. Mayayabang yang mga yan. Bakit? Sa tingin nila, entitled sila, adik yang mga yan eh. Baka nakakalimutan nyo. Adik yan. At para sa kanila, matigas sila kasi may sinasandalan silang mga pulis o mga matataasang posisyon. Hindi nga natin alam, baka may mga congressman, senator, mayor pa silang sinasandalan. Matitigas ang mukha ng mga yan. Paano mo susugpuin yun? Ay, sumuko na kayo. Babakla-bakla. I mean, I have nothing against gay. Pero sige, sumuko na kayo. Tingin mo, sasantuhin ka ng mga yan? Ibig sabihin kahit yung nanlaban narrative, yung ganong modus, ay nanggaling mismo sa mga pulis. At ang bottom line nito ay mismo, ang dating presidente, siya ang nagdulot ng ganitong libo-libong mga patayan sa ilalim. Alam mo ha, sa survey, ang daming natuwa sa drug war. For 6 years, nagkaroon tayo ng kapayapaan dito sa mga lintik na mga adik na ito. And now, pinipilit nyong ibalik. Yang ginagawa ninyo, sinasabi nyo na nagkakaroon na yung si PRRD ay parang kinukonsinti pa yung pumatay ng adik. Kayo ngayon, pinalalakas ninyo ang loob ng mga adik. Sa mga ginagawa nyo ni Ontiveros, lumalakas ang loob ng mga kriminal. Ay, alam nila, merong mga katulad ninyo na magtatanggol sa mga adik at mga kriminal. Nakakasuhan pa, iipitin pa sila at ang mga kaalyado nila na magpapatupad ng drug war. Ibinibaby nyo yung mga kriminal eh. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Ng kanyang administrasyon. Simply put, state policy ang patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya naman dapat nga natutuwa tayo. Nagkaroon tayo for the first time ng ganyang katigas na leader. Na ano? Nagsitago ang mga adik. Nawala sila. Ang daming remember this, ang daming mga adik nagsisuko. Ngayon, nagkakaroon ng kumpiyansa. Bakit? Kasi kinukonsinti ninyo eh. Yung mga ginagawa nyo, lalaganap ang mga adik sa bayan natin. Dadami ang mga adik. Hindi na maikakaila, no? At hindi na maidadaan lamang sa mga palusot na joke lang yung kanyang mga sinabi. Kasi on the record, nag-oath siya at nag-testify siya sa isang official proceeding ng legislative branch, which is this time ang Senado. Kaya dapat lamang na imbestigahan din, hindi lang ng Senado, pero maging ng Quadcom sa Kamara. Ayun, lumabas na. Dapat imbestigahan din, lalo na ng Quadcom sa Kamara. Sabi niya yon. Kung paano ginamit ni Rodrigo Duterte ang confidential and intelligence funds ng Office of the President. Yan. Okay, maliwanag. Gusto niya pa imbestigahan din sa Quadcom. Ito po yung sinasabi ko. Alam mo, may mga kumakalat at meron akong nakausap na dating may posisyon
sa politika. At alam niyo sabi niya sa akin, alam mo Coach Oli, kasi tanong ko, ano ba nangyayari? Hindi naman ganyan before ang Congress. Diba? Ang sabi niya, eto, alam mo ba, daang milyon para tanggapin mo yung project na yan. Harasin si VP Sara, harasin si PRRD, at kung ano-ano pa. Yan po ang sinabi sa akin. At magkaroon ng Senate inquiry, ay Kamara, sa mag-imbestiga ang House, ang Congress. At kada upo, kada hearing, may patungkol sa Duterte. Duterte man mismo o patungkol sa mga Duterte, mga kaalyado ng Duterte, mga kaibigan ng Duterte, kada hearing, kada upo, 10 milyon. Yan po ang sabi sa akin. Mataas na politiko. Alam mo, hindi po ako naniniwala eh. Ayaw kong maniwala. Sa totoo, ayaw kong paniwalaan. Kasi, pag iniisip mo, grabe ang paghihirap ng mga Pilipino. Grabe yung kanilang, ang daming mga Pilipino, katulad ng bagyo, nasa taas na ng bubong. Yung iba, halos isang beses lang kumakain. Marami sa Pilipino, minimum wage. Marami nga mag-asawa nag-aaway na dahil sa kahirapan sa bansa ng Pilipinas. Masakit paniwalaan, kaya ayaw kong paniwalaan na itong mga ito ay uupo lang, may 10 milyon na. Bukod pa sa acceptance fee. Yan po ang kumakalat ngayon. At malamang yung iba sa inyo nadidinig din to. Alam mo, ayaw ko paniwalaan. Hindi ako naniniwala na ganito kadumi itong mga congressman. Ayaw ko silang paniwalaan. Sabi ko na lang, kung ito man ay totoo, sana may mga manalong congressman. Kaya this election is very, very important. Maglagay po tayo ng sa tingin natin hindi kayang hawakan nitong sila Martin. Maglagay tayo ng mga congressman na mga may sariling utak, may prinsipyo, malalapit kay Duterte. Dahil ako naniniwala kung talagang may katotohanan itong nabalitaan ko. At may nakaupo dyan na matitino or mga kaibigan ng Duterte, I'm very sure about this, ibubuking nila yan eh. Ngayon kasi walang nagsasalita. Kung totoo man hindi ko sinasabing totoo. Ako nga hindi naniniwala eh. Hindi po ako naniniwala dyan. Ayaw kong paniwalaan na ganyan na po kadumi ngayon. Na meron talagang demolition job. May demolition project para siraan ng mga Duterte. It cost money. Money, pera ng taong bayan. Huwag po nating paniwalaan. Ayaw ko pong paniwalaan. Pero kung sakali mang totoo, depende na yan sa pagboto natin. Kung sinong iboboto natin at kung ito'y totoo, mabubulgar to. After the 2025 election, kung tayo ay boboto ng matino. At kung hindi ito totoo, mamamatay lang naman yung balita eh. Kung hindi totoo. Diba? Ayaw kong maniwala. Hindi ko pinapaniwalaan.
Pero pag tinitingnan ko ang aksyon ng mga tao, especially dito sa Congress, talagang mainit na mainit sila. Katulad nito sinabi ni Raul, dapat imbestigahan din ng Quadcom itong sa drug war. Parang sinasabi ko, napaka-gigil ninyo. Umupo. Hindi ko sinasabing may bayad yung Quadcom. Pero parang gigil na gigil kayong umupo at imbestigahan ng mga Duterte. Nagkaroon na ng Senate hearing, ayaw na nga umuwi ni PRRD. Ayaw na umuwi, tapusin. Tatandaan po natin, kayo, wala kayong kapangyarihan, wala kayong karapatan, husgahan si PRRD or inosente. Kung may kasalanan si PRRD or inosente, wala kayong karapatan, wala kayong kapangyarihan humusga. Kaya lang kayo, paalala ko, baka nakakalimot kayo na mahilig sa hearing. Kaya kayo nag-hearing ay para lang makagawa ng batas in aid of legislation. Para maunawaan ng marami, gagawa lang kayo ng batas. Kung kailangan yung pag-aralan, iulit-ulitin nyo na lang yung video ng Senate hearing. Then, pag-aralan ninyo. And then, gumawa kayo ng batas. Wala sa inyo. Hindi nyo kailangan palabasin kung may kasalanan si PRRD or wala. Husgado ang may trabaho nun. Husgado ang may karapatan nun. Husgado ang may responsibilidad nun. Wala po sa inyo. Paalala lang po. Kaya wag mo nang ipilit na magkaroon pa dyan ng hearing sa Quadcom kasi nagmumukha kayo na gusto nyo lang umupo. Maliwanag. Aralin nyo na lang. Makakagawa na kayo ng batas. Even elementary students, panuurin lang yon. Mag-meeting yung mga elementary students, panuurin yung hearing. Kaya na nilang gumawa ng batas eh. Ang problema, hindi naman sila congressman. Pero ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangan yan. Hindi mo kailangan maging matalino kahit bata. Makakagawa na kung aaralin yung mabuti yung Senate hearing. Yan lang ang purpose nyo. Huwag abusado. Yan lang ang purpose nyo. In aid of legislation. At doon naman sa paano umasta ang ilan sa mga senador na sila din mismo ay sangkot na pangalanan na merong papel sa naging peke at madugong drug war ni Rodrigo Duterte. Dapat lamang na umupo sila hindi bilang mga interpellator. Dahil merong conflict of interest kung ganun yung kanila magiging papel dun sa inquiry. Dapat si former PNP Chief Bato de la Rosa tsaka former Presidential Assistant Bongo ay umupo bilang mga resource persons. At malinaw na kapag resource person, ang trabaho ay sumagot sa mga tanong. Hindi dapat sila yung nag-post ng mga tanong. Kaya tuloy, napabastardize nila yung tunguhin na magkaroon talaga ng mga patas na mga investigasyon nang layunin ay mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima. Kita mo, mali na siya. Okay? Dapat daw si Bongo at si Bato ay umupong resource persons. Hindi po magtanong. Okay, dapat nakaupo sila doon para tanungin, para mabigyan ng hustisya yung biktima. Nahuli sa sarili niyang bibig. Ito ang problema pagka hindi nag-iisip eh. Ito ang problema. Pag may motibong iba, may agenda. Tingnan mo, hindi po ang Senate hearing o magkaroon ng Quadcom hearing para mabigyan ng hustisya yung mga biktima.
Kung sakaling biktima nga itong mga ito. Which I doubt. Kasi addict nga eh. Papatay ng buntis. Anong gusto mong gawin? Hayaan mong patayin niya yung asawa niyang buntis? Pero for discussion purposes, bigyan daw ng hustisya. Hindi kayo ang magbibigay ng hustisya. Ano bang mahirap intindihin sa inyo? Anong klaseng mambabatas kayo? Ang magbibigay ng hustisya ay ang korte, hukuman. Kaya kung may problema kayo, kayong mga biktima, magreklamo kayo, magdemanda kayo, I encourage you. Idemanda nyo ang mga Duterte. Sabi nga mismo ni PRRD, idemanda nyo. Doon natin pag-usapan. Idemanda nyo. Kasi itong mga ito, walang karapatan, walang kapangyarihan para bigyan kayo ng hustisya. Gumawa lang ng batas. Ang problema na aabuso. Itong sinasabi nilang gumawa ng batas. Yung po yun eh. Naliligaw pa ho tayo ng landas. Hindi kayo magbibigay ng hustisya. Alam mo, iisipin mo ha, pati dito ginagahasa ninyo ang mga biktima. Bakit? Kasi kung concern kayo sa biktima, tutulungan nyo silang magdemanda. Kasi doon nila makikita, makukuha ang hustisya. Pag dinala nyo sa hearing na yan, kayo lang ang nakikinabang eh. Hindi kayo concern sa biktima. Kung concern kayo sa biktima, wag dyan. Because that is trial by publicity. Hindi pa natin alam kung kayo'y may agenda or wala. Pero sa totoo lang, walang pakilabang yung mga biktima dyan. Kaya kung concerned talaga kayo sa biktima, pakitulungan sila, dalhin yan sa husgado. Di ba? Kalimutan na, please muna natin yung mga sarili natin. Kung kayo'y naniniwala, yan ay talagang naapi. Dalhin nyo ron. Tulungan nyo ron. We encourage nyo, dalhin nyo sa korte. Hindi kayo mga hukom. Kita mo, nabuko ka sa sarili mong salita. Ng drug war ni Rodrigo Duterte. Tignan mo, sisisihin pa si Bongo tsaka si Bato. In aid of legislation, sabi nga ni PRRD, isisi nyo sa akin eh. Kitang-kita eh. Gusto nyong gipitin si PRRD, ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Ano to? In aid of election? In aid of upo? Ako'y nagtatanong lang ha. Nakakabismaya at nakaka-insulto din na tawagin ni former PNP Chief Bato de la Rosa na propaganda lamang yung paglalahad ng mga testimonya ng mga pamilya o ng mga kinatawan. Hindi kasi paano hindi niya masasabi yan kung sakaling sinabi niya man according to you. Di ba? Paano niya hindi masasabi? Gusto niyo circus. Gusto niyo maraming kamera, pero takot kayong magdemanda. Ako pa, tanong ko sa inyo, tanong ko sa iyo, tanong ko sa mga manonood. Ano mamang gusto niyong nakatumba? Yung adik o yung humuhuli ng adik? Yung adik na papatay ng asawa? O yung pulis na huhuli at magtatanggol sa asawa? Anong gusto nyo? NPA? Papatay? Ng mga inosenteng mamamayan? Or Pilipino ay mga pulis na ipinagtatanggol ang mga Pilipino? Anong gusto nyo? Kriminal ang ipagtanggol o yung mga sumusugpo ng kriminal? Ng mga biktima ng drug war. Ay nako, hirap na ako dito sa mga ito. But anyway, yan po sila eh, no? At sana wag nating kakalimutan. This election coming 2025 is very important.
kailangan po natin ang mga congressman na sa tingin natin magsisiwalat kung meron mang kalokohan or bayarang nangyayari sa loob. Huwag po natin kakalimutan. Huwag din natin kalimutan sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe kayo. And pakilike nyo na rin po itong video na ito. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, God bless everyone.